Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Markle31 at welcome sa aking YouTube channel. Isang lalaking mayaman na nakatira sa isang napakalaking mansyon kasama ang kanyang ama at ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Maaga siyang nabiyudo. Pagkatapos kasi manganak ng kanyang asawa ay namatay ito. Mula noon ay ginugol na lang niya ang kanyang buong panahon sa business industry. At sa sobrang galing niya sa negosyo ay tila nasa kanya na ang lahat ng pangangailangan ng isang tao. Karangyaan, mga mamahaling sasakyan, at syempre pera. Mayroon din silang 20 kasambahay, 12 gwardya, at 4 na hardinero. Halos wala na siyang panahon para sa sarili niyang pamilya. Buong araw kasi siya wala, 7 araw sa isang linggo. Sa dami rin kasi ng negosyo niya, ay marami din siyang appointment o meeting na dapat daluhan. Ginagawa niya ang lahat ng ito para rin daw sa kinabukasan ng kanyang anak. Madalas maiwan sa bahay ang anak niya kasama ang kasambahay at lolo nito. Ang kanyang ama naman ay kasalukuyang may sakit dahil sa katandaan na rin ito. Nakahiga na lamang ito sa kanyang kwarto at inaalagaan ng kanyang private nurse. Madalas mamalagi ang kanyang anak sa kwarto lang lolo niya. At dito na rin siya naglalaro. Dito ay masaya siyang naglalaro habang pinapanood siya ng kanyang lolo. Madalas mauhaw ang matanda, kaya maya't maya ay humihingi ito ng tubig sa kanyang apo. At agad-agad naman siyang binibigyan ito gamit ang nag-iisang baso sa kwarto lang lolo niya. Ito rin kasi ang paboritong gamitin ng kanyang lolo sa kadahilanang bigay ito ng daddy niya sa kanyang lolo. At sabi pa ng matanda ay yun din ang huling sandali na nakausap niya ang anak bago pa ito maging busy sa negosyo. At mula noon ay hindi na niya ito nakausap pang muli. Minsan na rin niyang pinakaiusapan ng anak na bisitahin siya sa kwarto para makausap man lang. Kaso palagi nitong sinasabi na busy siya at marami pa siyang dapat gawin. Hindi na rin nagpumilit ang matanda at sa halip ay inintindi na lang niya ito. Tila wala nang pakialam ang anak niya sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, naging komplikado ang sakit ng matanda at tuluyan ng nilagutan ng hininga. Sa pagkakataon na iyon, ay naisipan na niyang mag-leave ng 3 araw para sa libing ng kanyang ama. Grabe, kung kailan namatay na ang kanyang ama, ay saka pa niyang naisipang mag-leave at manatili ng bahay. Bueno, nung mailibing na ang matanda, ay pinalinis na niya sa mga kasambahay ang dating kwarto ng kanyang ama. At paglabas niya, nakita niya ang kanyang anak na bitbit ang lumang baso ng lolo niya at inilagay sa kanyang drawer kung saan nakalagay ang mga laruan niya. Biglang nagtaka ang ama at nilapitan ang kanyang anak, sabay sabing, "Anak, bakit mo tinago yung lumang baso ng lolo mo? Akin na at itatapon na natin." Sagot naman ng kanyang anak, "Huwag daddy." Tanong naman niya, "Bakit naman anak?" Sagot naman ng bata sa kanya, "Kasi ito rin ang ipapagamit ko sa'yo pagtanda mo daddy." Gulat na gulat at natahimik siya sa sinabi ng anak niya sa kanya. Hindi niya inaasahang masasabi yun sa kanya ng 5 taong gulang niyang anak. Bigla niyang napagtanto na ang nagawa niya sa kanyang ama ay maaaring mangyari din sa kanya pagtanda niya. Biglang tumulo ang luha niya sabay yakap sa anak. Sobrang pagsisisi ang naramdaman niya at mula noon ay mas binigyan na niya ng panahon ang kanyang anak
at araw-araw na din itong humihingi ng tawad sa kanyang ama sa pamamagitan ng araw-araw na pagdarasal. Maraming salamat po.